Okay, good morning po sa lahat ng mga masusugid naming mga taga-subaybay sa lahat ng activities ng Renewed Guardians Empire Incorporated. So bali po, ako po ay magpapakilala. Ako nga po pala si Supremo Buboy, ang founding father ng Renewed Guardians Empire Incorporated at ang chairman ng Reform Guardians Empire Riders Club Incorporated. Pareho po ito SEC registered, so sa lahat po ng mga interesado na maging parte ng aming kapatiran ay very much welcome po kayo na sumali po sa aming kapatiran. So bali po, bago po magsimula ang maitatag ang RGEI, kami po ay nabibilang sa Ram Guardians Elite or RGE. So kami po ay pinangasiwaan ng isang pastor noon na kami po ay buo pa. So, nung ako po ay inatasan na humawak ng kapatiran ng RGE noon, so ang una ko pong binuo ay yung Ligao City Chapter. Doon namin ito itinayo sa Albay. So, basically po noon, yung operation po ng RGE ay sa Sorsogon lang. Pero naisipan ko po noon na para makita ko na kaya kong humawak ng kapatiran ng Guardians, so nag-decide po ako na lumabas ng Sorsogon at magtayo sa malayo. So naisipan ko po no na magtayo sa Ligao City Chapter kasi meron po ako yung tiyuhin at interested din po na maging parte ng aming kapatiran. So nakipag-usap ako sa kanya na kung okay lang na magtayo kami sa kanilang lugar sa Purok 4, Barangay Nasisi, Ligao City, Albay ng kapatiran. So yun nga, to cut the story short, pumunta po kami doon, nakipag-usap kami. So yung pinakauna na nagtayo ng kapatirang ito ay si Joy B. Diaz, Efren Balingbing Despabeladeras Jr. at ako. At later on po, hinikayat po namin ang isa naming ang isa kong kaibigan, matagal na kaibigan at kumpare na rin, si Martin Colina, at nahikayat si Michael Armenta ng Nabunton. So simula po noon, way back November 21, 2021, meron po kaming 72 na aspirant na nag-survive during that time nung kami po ay nagtayo sa Ligao. So after po noon, so na pag-isipan namin na palawakin pa ang aming kapatiran at magtayo naman po kami sa Ginubatan, at itinayo namin ito during my birthday, December 3, 2021, the same year. So itinayo namin yung Ginubatan chapter sa pangunguna at pamumuno ni CNF Benji Odones. So siya yung aking pinagkatiwalaan po ng Ginubatan chapter na humawak. So December 4, halos isang araw lang yung pagitan. So nakipag-usap sa akin yung isang member ko na kung pwede rin ba na magtayo kami sa Kamalig. So noon, siya yung inatasan ko na humawak ng Kamalig chapter. Walang iba kundi si Jeffrey Pante. So itinatag namin ang Kamalig chapter noong December 4, 2021. At sa ngayon, ang humahawak na ay si NF Jinel Montero Velasco, kasi yung founder ko na pinahawak sa Kamalig ay nag-decide na magtayo rin sa kanila mismong lugar sa Inaskan. So siya ngayon yung humahawak na presently sa Inaskan chapter. So yan po yung 2021 na mga chapter na itinayo po namin. So during that time po ng Ram Guardians Elite pa po kami. Pero sabi nga, lahat po ng organization, minsan po may mga pagkakataon na hindi pagkakaunawaan.
at dumarating po sa punto na nagkakaroon ng mga separation. So sa madaling sabi po, kami po ay nagkaroon ng separation sa RGE sa kung ano man po na mga personal na kadahilanan. At June 12, nung kami po ay umalis sa RGE, binuo po namin ang Renewed Guardians Empire Incorporated. So RGE pa din, pero ibang pangalan na. So nag-decide kasi ako noon na RGE pa din, hindi alisin yung aming marka sa aming kanang balikat para po hindi po maging marumi ang marka. Kasi yung marka po ay sagrado para sa amin ng mga guardian. So bali po, para magkaroon ng pagkakaiba yung RGE sa RGEI, ay nag-decide po ako na lagyan ng letter I sa dulo po ng RGE para masabi po namin na kami po ay ibang kapatiran na ng Guardians. At binuo po namin ito June 12, 2022. Pero sabi nga, nung binuo po namin ang Renewed Guardians Empire Incorporated, so marami po talaga yung magko-question, marami yung mga magtutuligsa sa aming kapatiran kasi nga hindi kami rehistrado nung mga panahon na yon. So bilang founding father at chairman po ng kapatirang ito, sinikap ko po na maipa-registered kasama po yung lahat ng mga founders and members na nagtiwala po sa akin from Sorsogon and Albay. At yun po, October 6, 2022, na iparehistro po namin sa Securities and Exchange Commission ang dalawa po naming organization, ang Renewed Guardians Empire Incorporated at ang riding community po na binuo po namin, riding group na binuo po namin para mas makatulong po kami sa ating community, ang Reformed Guardians Empire Riders Club Incorporated, na i-registered po namin way back October 6, 2022. At doon po nagsimula yung umabot po kami ng 2,000 members kasi kami po ay officially registered na sa Securities and Exchange Commission. At July 3, way back July 3, 2022, itinayo naman po namin ang Tabaco City Chapter na pinamumunuan po ni Brad Arganda, Raymar Arganda. So July 3 po yon. At ang Tabaco Chapter sa ngayon ay nagkaroon na ng panibago na nanganak, kumbaga nanganak yung Tabaco namin. At yung isa na chapter ay pinangalanan naming Tabak chapter, at pinamumunuan naman po ito ni Arnel Bungalos. So yung sa Tabaco City Chapter, yung Tabaco City Chapter before nagkaroon o nanganak, so nagkaroon po ng dalawa na sa Tabaco. So yung Tabaco City Chapter, yung mother chapter niya, yung pinanimulan dun sa Tabaco, at syempre po yung Tabak na pinamumunuan ni National Founder Arnel Bungalos. So August 18, so itinayo naman po namin yung Pulangi Chapter sa pamumuno noon ni Mark Madrelejos. August 18 po yon. And September 18, the same year, itinayo naman po namin ang Daraga sa pamumuno naman po ni Brad na Mihela. So siya yung pinagkatiwalaan ko naman po sa part ng Daraga. Then October 2, the same year pa din, October 2, 2022, itinayo naman po namin yung Nabunton Chapter, kung saan yung panglima sa mga naunang member namin at naging secretary noon ng Ram Guardians Elite na si Michael Armenta, siya naman po yung namuno, kumbaga nagtatag ng Nabunton Chapter at nagparami. So nung kami po ay ma-registered October 6, 2022, yung lahat ng mga
from Sorsogon Command na nasa ilalim ng Ram Guardians Elite. Yung lahat ng mga founders na dating mga kasamahan ko na nagtiwala pa rin sa akin nung ako ay magtatag ng sariling organization at magpa-registered. So, yung mga chapters na ito ay nagpa-affiliate sa RGEI. Nag-decide sila na sumama na sa kapatiran ng RGEI. So, ang mga chapters po na ito ay ang San Roque, San Isidro, Banao, Bacon District, Santa Cruz, Bangkal, and San Lorenzo. So, sila yung mga chapters na nagpasailalim na din at nagpa-affiliate sa RGEI. Sa San Roque, ang namumuno si CNF Joselito Di Palak. Sa San Isidro, yung namumuno ay si Louis Dicen. Sa Banao, yung namumuno ay si Lope Hernandez. Sa Bacon District, yung namumuno ay si Ramon Randy Dialogo. Santa Cruz, namumuno dyan si CNF Sandy Vargas. Then sa Bangkal, pinamumunuan ito ni Jeffrey Imata. And San Lorenzo, pinamumunuan ito ng mag-asawang Jolata, si Lisel Jolata, na nagpasailalim din sa aking leadership. So later on, nagtayo naman po kami ng chapter ulit, November 1, 2022, the same year pa rin, nagtatagpo kami sa Basag. So pinamumunuan naman po ito ng ni Randy Labis. So yung pamilya Labis naman yung nagtatag sa Basag chapter. Ito po ay nasasakupan ng Ligao City. And then later on, nag-decide kami na mas palawakin pa sa Ligao yung kapatiran. So December 14, 2022, nagtayo po kami sa Paulog. Yan din po ay nasasakupan ng Ligao. So ang pinagkatiwalaan ko naman dyan ay si National Founder Alwin Pante. So dating mga masisipag na mga miyembro ito ng Ligao City Chapter na pinagkatiwalaan ko at nakitaan ko ng potensyal, at siya po ay ginawan ko ng paraan para kumaga kinadi para maging leader sa isang chapter sa Paulog. So December 14, siya yung itinalaga ko na national founder sa Paulog. Then December 22, 2022. So may mga kuya kami sa Aguila na mga kaibigan ko din at residente ng Ginubatan, at sila ay na-encourage sa aming kapatiran at nagdesisyon na maging parte ng kapatiran. So December 22, 2022, itinayo namin ang Aguila Chapter na lahat ng miyembro po nito ay miyembro ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagle. So pinamumunuan naman po ito ni Kuya Brad Ryan Calleja. So siya yung pinagkatiwalaan ko po na humawak ng Aguila Chapter sa part po ng Ginubatan. Part ng advocacy ng Aguila ay tumulong po sa ating kapwa, at the same din po yan sa advocacy ng itinayo kong organization at sa lahat ng kapatiran ng Guardians. So halos same lang yung goal namin noon. So nagkaroon kami ng collaboration. Yung lahat ng mga activity ng Aguila ay kumbaga nagkaroon kami ng participation doon as collaboration para mas mabilis, mas marami, at kumbaga mas mapadali ang bawat activity na ginagawa ng Aguila at namin sa RGEI. So year 2023, March 12, 2023, itinayo naman namin po ang Inaskan sa Ginubatan. So yung dating founder ng Kamalig na nagsuggest sa akin na medyo nahihirapan na siya
sa pag-travel at nagdesisyon na magtayo rin sa kanyang mismong lugar. So way back March 12, 2023, itinayo niya yung Inascan chapter sa aking basbas, at sa ngayon po ay marami na din yung kanyang miyembro sa Inascan. Then June 11, so bumalik kami ng Sorsogon para madagdagan yung kapatiran din dito sa Sorsogon. So June 11, 2023, itinatag po namin ang Kapuy chapter sa pangunguna at pamumuno ni NF Edmond Dilloson Teodoro. Siya ay formerly member ng San Isidro chapter at nakitaan ng potensyal at nagkaroon ng desisyon sa kanyang sarili na ready na siya na magtayo sa Kapuy. So June 11, binigyan ko siya ng authority na magtayo at itinatag namin ang Kapuy chapter. Then November 5, sa parehas na taon, November 5, 2023, so naisipan po namin na hindi lang mag-concentrate sa Sorsogon City. So nag-decide kami na magkaroon ng chapter sa pinakamalayo na lugar dito sa Sorsogon at extension kumbaga ng Santa Cruz chapter, kasi yung ginawa kong founder doon ay membro ng Santa Cruz chapter, si Founder Allen. So siya naman po yung pinahawak ko sa Matnog way back November 5, 2023. Siya ay miyembro ng LGBTQ community, na kung saan po sa kapatiran ng Guardians hindi kasi natin dinidegrade yung mga kung ano ba yung status mo o kasarian mo. So basta meron kang potential na hawakan ang kapatiran at mapalawak, mapalaki at maging ehemplo sa ating community, at kapag nakitaan ko ng ganung mga potential, ay hindi po tayo nagdadalawang isip na i-promote yung isang miyembro, lalot na ito ay nakakatulong naman po sa kapatiran at the same time sa ating community. Tandaan po natin na lahat ng ginagawa ng RGEI ay patungkol lamang po sa kawang gawa. Wala po itong mga halong politika, kasi alam po natin na nirespeto natin yung mga karapatang pantao natin at yung mga decision making po padating sa kung ano man na bagay na kailangan natin gawin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating relihiyon at sa kung ano man na bagay. So lahat po yun inirerespeto ng ating kapatiran. So after po ng Matnog natin maitatag, December 10 yung pinaka last na itinatag natin, kasi nabisi na yung ating mga kabrad at kasis. So binigyan po natin sila ng rest kumbaga, especially sa mga activities and sa pagtatayo ng chapter. So yung pinaka last na itinayo nating chapter ay ang Panther chapter. Ito po ay nasasakupan din ng Pulangi. So December 10, 2023, itinatag natin ang Panther chapter sa pamumuno po ni National Founder Juniper Cesar. So siya naman po yung pinagkatiwalaan ko na dating presidente ng Ligao City chapter at isa sa mga aktibong miyembro ng kapatiran. So pinagkatiwalaan ko siya para hawakan ang pangalawang chapter sa Pulangi. So sa lahat ng mga miyembro ng RGEI na nagpaplano na maging leader ng RGEI, tandaan po ninyo sa ating kapatiran, ang unang-unang pinaka-importante ay yung participation. Sabi nga, hindi mo mapapatunayan sa sarili mo na ikaw ay kwalipikado bilang isang leader ng isang chapter kung hindi ka nagpa-participate
sa ating mga activities. So kailangan po active ka sa anuman na bagay. So nirerespeto natin na minsan meron tayong mga pagkakataon na busy, pero bilang isang leader ng isang organization, meron kang kumbaga yung ating marka sa ating balikat ay simula nung tayo bininyagan bilang mga guardians, kaakibat na po yan ang ating responsibilidad. Kaya nga sinasabi ko parati noon na kung ayaw mo ng responsibilidad ay huwag kang sumali sa kapatiran ng RGEI. Pero dahil nagdesisyon po kayo na maging parte ng ating organization, tandaan po ninyo na kahit nasaan kayo, meron pa rin po kayong responsibilidad sa ating kapatiran. Especially po yung ginagawa po natin ay kawang-gawa. So tandaan po ninyo, anuman po na magandang bagay na ginagawa natin sa ating community, yan po ay times 2 yung blessing po na marireceive at matatanggap po ng sarili nyo at ng pamilya po ninyo. Alam po natin na minsan meron tayong mga pagkakataon na tayo din ay walang-wala. Tandaan po ninyo, God will always provide sa lahat po ng pangailangan po natin. Basta po yung intention po ng puso ninyo ay pure. So tandaan po ninyo na kahit minsan may mga pinagdadaanan tayong mga situation sa ating pamilya, tandaan po natin na malalampasan po natin yan sa tulong po ng Diyos. Tandaan po ninyo yan lagi mga brothers and sis, na kahit anuman ang mangyari sa ating kapatiran, God will always our center of this organization. Kaya tandaan po ninyo, anuman ang ilago ng organization na ito ay kasakasama po natin ang Panginoon sa anuman na activity at hamon at pagsubok na nangyayari sa ating kapatiran. At wag po kayong minsan mapapansin ng iba na humihina yung kapatiran dahil sa respeto. Yung sinasabi natin na respeto, kasi tandaan po natin na hindi natin hawak yung kaisipan ng bawat miyembro, at minsan sabi nga kung talagang ang puso nila ay sa kapatiran, kahit ilang taon pa yan maging inactive, babalik at babalik pa rin po yan. Kasi mamimiss nila yung ating mga ginagawa. Kasi minsan po marami na sa inyo yung nagpapatotoo na kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, mas gumagaan yung mas gumagaan yung ating pakiramdam, kumbaga. Kasi sabi nga, hindi ko ito itinayo para po sa aking kumbaga para maging sikat si Supremo Buboy. Tandaan po ninyo, ako ay kasangkapan lamang po na kumbaga daluyan lang ng Panginoon para po maihatid natin sa mga kapatid po natin na nangangailangan ang lahat ng pangailangan na hinihingi nila sa atin na kaya nating i-provide para sa kanila. So hindi po ito palaparan, kumbaga, kasi tandaan po natin na sa guardians wala naman po tayong sahod. Lahat po tayo dito volunteer lamang, at yung ating mga binibigay sa mga beneficiaries, sa ating mga kabrad at kasis, ay galing po yan sa ating bulsa. Kaya nga po, ginagawa natin ang lahat ng mga ibinibigay ninyo, ang lahat ng mga bagay na kinokontribute ninyo sa ating kapatiran, hindi po yan para sa sariling interes ni Supremo Buboy, kundi sa kapatiran. Okay? Tandaan po ninyo mga brada, wala po ako dito nakakuha kahit piso. Kasi ito po ay lahat para lang po sa kawang-gawa. Kung minsan meron tayong mga contribution na income generating project na ginagawa, at minsan nakikita nyo naman na minsan may mga on the spot tayo na mga beneficiary, lahat po ng bagay na ibinibigay ninyo na sobra na aking nakukuha, yan ay ibinibigay ko din. Kasi kung sakali man po na sa dami natin, almost nasa 2,000 na po tayo,
active and inactive members. Yan po ay yung nakalista sa ating logbook na miyembro. So nasa 2,000 na tayo. So kung yan po ay lahat ay nagbibigay, ang laking bagay po na yan para sa ating mga beneficiaries. Kaya nga po sinabi ko sa inyo na nung tayo ay nasa RGE pa, meron tayong monthly dues. Pero kayo po ay nasa RGEI na, tinanggal po natin yan para mawala yung mga anomalya na nangyayari sa ating kapatiran at maiwasan po natin yung temptation, kasi marami yung nasisirang organization dahil sa pera. Kaya nga po inalis natin yung butaw, yung monthly dues natin, at kung merong nangailangan sa ating kapatiran ay nag-aambag-ambagan tayo sa oras mismo na merong humingi sa ating kapatiran, para at least yung ating treasurer ay hindi naman po matem kapag merong pera na nandyan sa organization. Yan po yung isa sa mga pinaka-iniiwasan natin. At mapapansin naman po ninyo na kapag meron po akong kinuha na pera sa inyo or receive na pera galing sa inyo, ay pumipirma ako sa logbook na pagpapatunay na yan po ay natanggap po for transparency reason. At lahat po ng mga documentation ay provided lagi sa ating group chat, sa chapter man o sa overall na group chat, maging sa Sorsogon at sa Albay. So lahat po yan provided, mga brad and sis. Kasi alam ko at naniniwala ako na kapag ganyan yung estilo ng ating kapatiran, kahit hindi lahat aktibo, meron at meron pa rin magtitiwala sa grupo. Kasi yan po yung pinakita natin na proseso sa ating kapatiran. Kaya nga po sa lahat ng mga miyembro na patuloy na sumusuporta, maliit man o malaki yung ibinibigay sa lahat ng activities ng RGEI, ako po ay sumasaludo sa lahat ng sakripisyo, presensya, pagod na binibigay po ninyo para sa kapatiran. Tandaan po ninyo at paulit-ulit na sasabihin ko, lahat po ng ginagawa ninyo ay hindi para sa akin. Para po yan sa ating mga beneficiaries at para po yan sa ating community. Hindi naman po ito paramihan ng accomplishment, at wag na wag po ninyong ikukumpara yung ating organization sa ibang mga kapatiran, kasi iba sila, iba rin po tayo. Kumbaga hindi po ito payabangan o paramihan, kasi maging masaya ako na kung gumagawa sila ng kabutihan sa iba at gumagawa rin din tayo, so mas marami, mas maganda. So instead na makipagkompetensya tayo sa kanila, magtulungan po tayo, kasi alam natin na pag marami tayong nagtutulungan sa iisang advokasya, mas marami po yung ating matutulungan, at ikakasaya po yun ng mga beneficiaries natin. At syempre po, ikakasaya yun ng Panginoon, dahil tayo lamang po ay instrumento na ginagamit para po maihatid ang lahat ng tulong sa ibang tao. Tandaan po ninyo yun, hindi natin yan magagawa kung wala yung tulong ng ating Panginoon, at the same time po yung tulong ng ating mga kabrad at kasis na patuloy po na tumutulong talaga sa ating organization, at syempre po sa community. At minsan kung hindi ko man mabanggit yung mga accomplishments na ginagawa po ninyo sa inyong chapter, tandaan po ninyo na I am very proud of you, kasi hindi naman kailangan kasi banggitin lahat ng mga bagay na ginagawa po ninyo para sa kapatiran para masabing aktibo kayo. So sa paraan po na ginagawa ninyong inisyatibo, yan po ay isang paraan po na pagpapatunay na tinatangkilik ninyo at ginagawa ninyo yung obligation bilang isang miyembro ng RGEI. So nakikita ko man o hindi, tandaan po ninyo mga brad and sis, na kapag tumutulong po kayo sa community at sa ating kapwa, makita ko man o masabi nyo man, ako po ay proud sa lahat ng mga accomplishments na ginagawa
Hindi lang po ng founder ninyo, kasi yung founder po ninyo ay tagagabay lamang. Siyempre po, sabi ko nga, hindi lahat ng ito ay para sa akin. Sa atin lahat po ito. Kasi hindi naman po itinayo ang organization na ako lang. Kayo din po, kasama ko kayo. Kaya sa lahat ng accomplishment po ng RGEI, kahit hindi naman po makita ninyo ang pangalan po ninyo sa lahat ng mga certificates, sa lahat ng posted natin sa social media, tandaan po ninyo na kung wala kayo, wala din ako at wala din ang organization na kinabibilangan po ninyo. Kaya as a family, as an RGI family, accomplishment po natin ito lahat. Hindi po ito accomplishment lang ni Supreme Buboy. Kung minsan pinaparangalan po ako, dahil lang po yun sa ako lang yung nagtatag, pero tandaan po ninyo yung lahat ng sakripisyo, pagod, contribution ng RGEI ay part po kayo, at kayo po ang pinaka may malaking ambag sa organization ito. Kaya mga brad and sis, huwag magdadamdam kung minsan hindi mabanggit yung mga pangalan ninyo. Kaya kung hindi man po kayo mabanggit sa lahat ng posted natin sa social media, ako po mismo bilang ama ng kapatirang ito ay proud na proud sa inyo, kasi nakikita ko mismo yung lahat ng pagod po ninyo. At bilang ama ng kapatiran, lahat po ng sakripisyo, pagod, minsan puyat, kasi minsan may activity tayong gabi, nagbabantay, yung mga pera na pinaghihirapan po ng bawat isa sa inyo, na instead na ibigay po sa pamilya, naglalaan kayo ng financial na aspeto para sa ating mga beneficiaryo. Yan po lahat ay nakikita ko. Sa dami kasi ninyo, hindi ko na kayo maisa-isa. At syempre po, nagpapasalamat din po ang buong kapatiran ng RGEI kay Sir Bong Contapay, dahil po ngayong taon, June 12, 2024, nagkataon na anniversary pa po namin. Kami po ay lubos na nagagalak dahil ang ama ng Reformist Guardians International na si Sir Bong Contapay, UGMF Isaac, ay inaprubahan ang aming pakikiisa sa Universal Guardians Brotherhood. Sir, maraming salamat po sa tiwala po sa aming kapatiran, at patuloy po kaming susuporta sa kung ano man ang advokasya ng UGB, kasi iyan po ay isa sa mga pinangarap ng iba sa aming mga founders, na maging kaisa sa iniwan na legasiya ng ating amang Abraham. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat, 10 po ng aking mga kasama, na kami po ay napagbigyan na yung aming request na maging part ng Universal Guardians Brotherhood ay inyong naaprubahan, at binati nyo pa po kami live. Kaya maraming salamat po, Sir Bong Contapay, para dahil sa kumbaga sa aming accreditation. So yan po ay ikakarangal po namin, at habang buhay po namin tatanawin na utang na loob sa inyo ang pag-aproba ng RGEI maging parte ng confederation po ng UGB. Salute po, sir. Thank you. Then sa lahat po ng affiliated organization ng RGEI, so hindi ko man po kayo maisa-isa, kami po ay nagpapasalamat, kasi kahit napakarami po ng mga pinagdadaanan ng organization at ng organization po na
kinaaniban po namin, tandaan po ninyo na ang pagtulong po sa kapwa ang aming prioridad, hindi po yung tao na nagtayo rin ng alliance. So, anuman po na alliance ang meron po kayo na kinaaniban po ng RGEI, lagi po ninyong tatandaan na kami po ay susuporta parate sa abot po ng aming makakaya. Hindi po kasi kami tumitingin, lalong-lalo na po ako, hindi po ako tumitingin sa tao, kasi ang tinitingnan ko po yung ginagawa ng alliance o ng grupo. Kung yan po ay nakakatulong sa ating community, then 100% po na kasama po ninyo ang RGEI sa lahat po ng activity po ninyo. At kung minsan po hindi man kami makakontribute physically and financially, tandaan po ninyo na katulad din po namin sa RGEI, minsan po sinusubok din po kami sa time at saka sa financial na aspeto. Kaya po kung minsan maliit ang naibibigay namin, or minsan hindi po kami nakakapag-attend at nakakapag-participate, kasi nga po minsan yung iba sa amin talaga financially incapable na makapagbigay po ng assistance. At the same time po, minsan kahit po linggo, araw ng ating mga charity, minsan hindi rin po makapag-attend, kahit nga minsan ako, dahil po minsan may mga priorities na ginagawa yung ating mga members. So, pero rest assured po na kami po ay patuloy na susuporta sa lahat po ng advokasya na meron po ang mga alliance na kinaaniban po namin sa RGEI. At doon po naman sa mga private individuals na parating tumutulong, yung minsan may nagpapadala po sa akin through GCash ng financial support na hindi naman miyembro ng kapatiran, or minsan hindi naman po miyembro ng kung ano man na alliance na tumutulong po sa RGEI dahil nasisiyahan sila sa aming mga activity. Sa lahat po ng mga private individuals na tumutulong po sa amin, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa mga support na ibinibigay po ninyo sa amin, sa pagtitiwala at sa financial minsan na binibigay po ninyo para mas makatulong po sa aming kapatiran, na mas maparami pa po yung mga beneficiaries po na matutulungan po namin. Rest assured na lahat po ng yan ay mapupunta lagi sa ating mga beneficiaries. Kasi as one of our advocacy talaga is tumulong. So yung tulong po ninyo, ibibigay din po namin at itutulong po din namin yan sa iba. Hindi po yan para sa amin. Siguro po kung lahat po ng itinutulong ninyo ay kinukuha ko mismo, siguro ko yung bahay ko islab na ngayon. Kaya po tandaan po ninyo na anuman ang ibinibigay ng kapatiran at ibinibigay ng mga private individuals, yan po ay galing sa mga pinaghirapan ng mga miyembro at ng private individuals. Kaya po doon sa nagtatanong sa akin at nangungulit kung paano ba nabuo yung RGEI, yan po yung totoo. Kami po ay minsan na naging parte ng RGE at ngayon po nagkaroon ng sariling organization para po mas maparami pa yung mga activity na ginagawa po ng kapatiran. So, doon naman po sa mga bashers ng RGEI, tandaan po ninyo na hindi po namin ilalagay sa level ninyo ang aming organization, kasi naniniwala po kami na hanggat gumagawa po kami ng mabuti
sa ating kapwa, hindi po namin kayo papansinin. Kayo po ay mahihirapan lamang sa amin. Kasi po kami, itinayo ko po yung organization na ito para tumulong, hindi po para bantayan lahat ng mga komento po ninyo sa amin. Kasi syempre po, ayaw kasi namin na liliit yung aming dinadaanan. Kasi alam namin po na ang pagtulong, wala po kami tinatapakan. Kaya kung ako po sa inyo, lalo na po yung mga bashers ng RGEI, yung mga bashers ko, instead po na tira-tirahin po ninyo ako at tira-tirahin po ninyo yung organization, sumali na lang po kayo sa amin, or sumali po kayo sa ibang grupo para magkaroon po kayo ng pagkakaabalahan na ikakarangal po ng pamilya po ninyo at ng sarili ninyo. Wag na po ninyong pagtuunan ng pansin yung paghahanap ng butas sa amin, kasi tandaan po ninyo ng organization po, hindi po lahat perpekto. At yung mga nandito po sa loob ng organization ay tao. Kaya may mga pagkakataon po na nagkakamali din po yung ating mga members, nagkakaroon ng mga maling decisions, dahil po tao rin ang mga miyembro ng kapatiran. At doon naman po sa mga members namin na panay gawa ng issue, tandaan po ninyo na the truth will always prevail. Diyan po ang tatandaan po ninyo. Lagi pong lalabas yung katotohanan sa lahat po ng mga bagay na ibinabato po ninyo. Kaya lagi pong tatandaan na mas maganda po na magtulungan tayo sa mas magandang objectives kaysa po sa parati po ninyong sinisiraan yung organization at minsan po ako. Kasi mas maganda po na tulungan na lang po ninyo. Kung meron kayo nakikitang pagkamali, is pwede naman po ninyong personally kausapin yung tao, para po at least malaman din niya yung mga puna or comments na meron po sa isip po ninyo na hindi nyo masabi. Kaya suggestion lamang, mga brad and sis at sa mga bashers po namin, friendly advice, gumawa na lang po tayo ng mabuti sa ating kapwa, at ipagdasal na lang po ninyo yung mga tao na minsan nakasakit sa inyo, kaya po tinitira nyo din. Kasi alam ko minsan kaya kayo nagko-comment, kaya kayo minsan kaya nyo binabash kasi merong nagawang bagay na hindi ninyo nagustuhan. Kaya tandaan po ninyo na tao din po yung miyembro ng kapatiran, tao din po yung humahawak ng grupong ito. Kaya minsan may mga lapses, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali na nagagawa po yung ating mga members, na hindi po namin tinotolerate, pero binibigyan din po namin sila ng advice na katulad din po sa ibang advice na baguhin yung sistema nila, kasi yan po hindi maganda. Pero sa mga bashers namin na nagsasabi na bakit daw namin tinotolerate yung mga members namin na nagkakamali, yung mga members namin na gumagawa ng hindi maganda, actually po hindi naman talaga namin yan tinotolerate. Pinapagalitan din po namin, sinagsasabihan, nini-remind yung mga nagawa nilang pagkakamali. Minsan may nakikinig sa amin, minsan hindi talaga.
Pero at the end of the day, tandaan po ninyo mga brad and sis at sa mga bashers po namin, wag nyong tinitingnan lagi yung masama na ginawa. Tingnan nyo din po yung mga magagandang ginawa ng tao na yan sa ating community, sa inyo, at sa kung sino man po yung tao na ginawan po nila ng mabuti. Kasi minsan po, everything happens for a reason. Kaya malay po natin, hindi natin alam, wala tayo sa sitwasyon para husgahan yung mga tao o miyembro ng kapatiran na nakagawa ng minsan pagkakamali. Kaya tandaan po ninyo na anytime soon pwede din po yan mangyari sa inyo. Let's hope and pray na hindi po mangyari yan sa inyo, pero maintindihan po ninyo yung isang bagay kapag yan po ay nangyari din po sa inyo. Kaya before you judge someone, siguraduhin po muna natin na hindi po yan mangyayari sa inyo. Kaya po doon po sa parati nagsasabi sa amin na bakit hindi nyo pa yan tinatanggal na miyembro ninyo, parati nang gumagawa ng kasalanan. Tandaan po ninyo, gusto naming tanggalin, pero iniisip namin na instead po na tanggalin namin, ihikayatin po namin na magbago, tuturuan namin, i-remind parati kahit paulit-ulit hanggang siya ay magbago. Kasi ayaw po namin na yung mga miyembro namin tinatanggal sa aming organization na hindi namin ginagawa lahat ng makaya po namin. Hanggat kaya pa na i-remind, hanggat kaya pang i-correct at nakikinig pa rin sa amin, i-correct po namin. Pero pag hindi na talaga, then wala naman sigurong reason pa para i-hold sila. So kung gusto na talaga natin na i-lend sila, then i-lend po natin. Kasi sabi ko nga po kanina, hindi natin hawak as yung isip at yung pananaw ng isang tao. Kaya hindi po natin mababago kung ano yung anuman ang desisyon na ginagawa niyang tao na yan. Kaya tandaan po ninyo mga brad and sis, na kung meron man nagkamali sa inyo, 100% tatanggapin pa rin po kayo ng organization, tatanggapin ko pa rin po kayo as long as ibababa lang po ninyo yung pride ninyo. Kasi yung minsan pag sobrang napakataas po ng pride ninyo, hindi din talaga tayo magkakaintindihan at hindi din po mababago yung pananaw po ninyo. Basta po sa lahat ng mga brad and sis at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng RGEI, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo at patuloy po gagawa ng kabutihan sa ating community at sa lahat po ng mga donors and benefactors po ng RGEI. Sana po lahat ng mga activities po namin, wag po kayong magsawang tumulong po sa amin. At syempre po sa mga members ng RGEI, sana po hindi rin po kayo magsawang tumulong parati. At lagi po ninyong tatandaan na wag nyong bibilangin ang mga tinulong po ninyo. Kasi mas masarap pong tumulong kaysa kayo po mismo ang tinutulungan. Kung nakikita nyo naman yung parating pinopost ng lahat ng mga founders na ano ba ang may ambag mo sa kapatirang ito kapag sumali po kayo, hindi po kung ano yung may ambag ng guardians sa inyo pag sumali kayo. Dapat yung galing po sa inyo papunta sa guardians, kasi yung guardians po daluyan lang po ito ng mga tulong papunta sa ibang tao. Dapat tayo po mismo tatanungin natin yung ating sarili, ano ba ang magagawa ko para sa kapatiran po ng RGEI, hindi ano ba yung makukuha ko sa RGEI. Kaya po sa lahat po nakakaintindi parati kung ano ba yung pinaka reason kung bakit sila sumali at patuloy na tumutulong sa RGEI. Maraming salamat po mga brad and sis, kasi alam ninyo at naunawaan po ninyo na
hindi dapat po yung personal natin na interest yung parating iniisip. Dapat po kung ano yung maiko-contribute ninyo para sa ibang tao. Okay po, so sana ha, baguhin po natin yung mindset ng iba, kasi yung iba lang kasi pumupunta lang, nagpaparamdam lang, nagpapakita lang sa grupo kapag mayroong problema. Kapag walang problema, napakalayo ng mga reasoning, at minsan sasabihin na focus muna ako sa family, minsan focus muna ako sa work, yung iba naman cool off muna, parang break up lang, rest muna. Wala naman pong problema sa pagpapahinga, kasi lahat naman tayo po ay may karapatan po magpahinga. Pero sabi ko nga sa inyo, remember 3 T's. We have the time, treasure, and talent na pwede nating magamit na ambag sa ating organization. So tandaan po ninyo, kahit po tayo nagpapahinga, remember the obligation na tinanggap po ninyo nung kayo po ay pumasok sa kapatiran. Hindi po basta-basta yung mga pinaghirapan po ninyo bago po kayo makapasok dito. Kaya sana po sa mga susunod pa na araw, maisip po ng bawat miyembro sa atin na yung ginagawa po ninyo ay para po yan sa community, hindi po para sa kung sino-sino. Okay po, sa community, sa beneficiary, hindi po para sa akin, hindi po para sa RGEI, kundi para po sa mga tinutulungan po natin. Okay po, so siguro ko naman po nasagot ko na yung mga katanungan ng iba po na nagpi-PM sa akin kung paano ba po na nabuo ang RGEI, kasi curious sila kung saan ba kami nagsimula o kanino ba kami nagsimula. So siguro ko naman po nasagot ko na lahat, kasi napakahaba na nga ng sinabi ko na kung saan kami nagsimula. Kaya sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa lahat ng advocacy po namin, kasi alam ko po na malayo pa ang mararating ng organization na ito kapag nagtutulungan po tayo. So salamat po at God bless po sa inyo.